kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y lalay. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Kaibigang tapat at sandigan, sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay na do'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Liwanag at kabay, sa bawat sandali may pag
Panginoon. Higit na ang iyong pagmamahal. At ipinakita mo yan sa krus kung saan kami ngayon ay tutulog. Ang iyong pagmamahal, higit hanggang kamatayan, ako'y hindi mo iniwan.
O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Aming Diyos, sa umagang ito, Ikaw ay aming pinagpupurihan, pinasasalamatan. Thank you, Lord, for everything that you have done for us. At araw-araw ay aming nasasaksihan ang kabutihan mo, ang pagpapala mo sa aming buhay. Panginoon, una sa lahat, gusto namin, Panginoon, na kung ano man po ang nais mong iparating sa amin sa pamamagitan ng mensahe na dadalhin sa amin ng aming tagapagsalita, ay bigyan mo kami ng karunungan upang lubos ng unawaan ang lahat ng ito. Gayon din, Panginoon, at mamuhay at lalong mag-alab sa amin ang compassion, lalong mag-alab sa amin ang desire at yung pagnanasa na makatulong sa mga tao, lalo na yung mga tao na nagkasakit, at gayon din, Panginoon, yung mga tao na ngayon ay lumalaban para po matulungan yung mga kababayan namin na nahihirapan ngayon dahil sa dala ng COVID-19. Lord, nawa, Panginoon, ay mag-alab pa rin yung desire at yung mapanghawakan yung pangako mo sa amin na kailanman hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan, Panginoon. Sa panahon na ito, Panginoon, alam namin maraming dumudulog sa iyo, but we praise you. We thank you kasi alam namin, Panginoon, na kailanman ikaw ang Diyos na buhay na laging sumusubaybay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Sama-sama po tayong manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, maraming salamat sa pribilehyo na kayo po ay aming nakakausap, hindi lang sa isahan, kundi sa ganitong uri na magkakasama kami ng iyong mga anak. Dinadala po namin ang aming papupuri, pagpasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, kagandang loob, patuloy na pagkakaloob sa pangailangan ng bawat isa amin, at ginagamit mo rin po kaming daluyan ng pagpapala para naman sa iba. Salamat Panginoon na malaya kaming nakasamba sa umagang ito, at salamat sa pribilehyo na ang bawat pamilya ay nagkakasama sa kanilang tahanan. Sumasamba sa iyo, pupuri, nagpapasalamat sa buhay at kalakasan. Salamat Panginoon sa mga anak mo na pinasapit sa karawan ng pagsilang. Nawa Panginoon, ang mga dagdag na taon na kanilang naranasan ay patuloy na ipagkaloob sa iyo ang taos-pusong pagpupuri at pagpasalamat. Gayun din ang paglalaan ng kanilang sariling buhay, maging kanilang mga ari-arian para maipaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Salamat din Panginoon sa mga anak mo na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal. Patuloy lang maranasan ang pagmamahalan sa loob ng pamilya. Gamitin mo silang mabuting halimbawa sa mga tao na nakakilala sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang buhay sa araw-araw na pangailangan, ikaw ang tumugon. At ang aming dalangin, hindi lamang mahabang buhay, hindi lamang mahabang pagsasama, kundi buhay na nakatalaga sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa ang kanilang maging karanasan. Salamat Panginoon sa mga anak mo na pinagaling sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ang iba sa kanila, Panginoon, katulad ni Julie, ay nagkaroon ng kalakasan at panibagong kasiglahan ng buhay sa kanyang panganak. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa tulong-tulong na panalangin. Salamat po sa iyong pagtugon sa aming kapatid na Rosa, sa aming nanay Meli, kay din Panginoon sa pagpapagaling mo kay Adam Buko. Salamat din Panginoon sa aming kapatid na Deling at ang iba pang mga anak mo na nakaranas ng kagalingan sa panahon ng karamdaman. Maging ang aming kapatid na Linda. Salamat o Diyos sapagkat patuloy na binibiyayaan mo sila ng buhay at ng kalakasan at nagagamit sa paglilingkod sa iyo at sa iglesia na kanilang kinabibilangan. Aming patuloy na panalangin, patuloy mong pasiglahin ang buhay espiritual ng aming mga kalalakihan. At nawa kahit sa iba't ibang kaparaanan ay maipagpatuloy namin ang aming pagbubulay ng mga salita. Tulungan mo po ng aming adikain na mapaunlad ang buhay espiritual ng bawat isa. Maging maunlad ang aming pagsamahan bilang mga kalalakihan ay magkaroon ng katuparan kahit sa panahon ng pandemic na ito. Gayun din, Panginoon, ang aming mga kababaihan, ang nahinto nilang mga gawain, makagawa ng iba't ibang pamamaraan upang sila ay patuloy na sumigla sa kanilang buhay espiritual. Ang pagbubulay ng iyong mga salita sa iba't ibang kaparaanan na naibabahagi ng iyong anak. Salamat po sa mga makabagong teknolohiya na nagagamit po namin na instrumento upang mapadaloy ang iyong biyaya sa bawat tahanan at sa buhay ng bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa aming mga young married at mga young professionals na ginagamit mo sa iba't ibang kaparaanan. Salamat sa mga kasiglahan ng buhay na pinagkakaroon mo sa kanila, sa kanilang magandang mga kabuhayan. Naway patuloy po nilang madama ang malalim na pagtatalaga ng buhay sa iyo at paglilingkod sa iglesia ang kanilang kinabibilangan. Ang aming mga kabataan, Panginoon, salamat sa kanilang makayang mga pagsisikap sa iba't ibang larangan ng paglilingkod na kanilang ginagampanan. Patuloy mo silang gabayan, tulungan, pagpalain ang kanilang mga buhay. Gamitin daloy ng pagpapala para sa iba. Aming mga bata, mga juniors, Panginoon, ang mga awit, Panginoon, ang bumubuo ng lupong pamunuan ng iglesia nito, Panginoon.
ang mga mission ng iglesia. Kahit Panginoon, kasama na po ang Batangas, ang Balbar, ang San Tomas, ang San Pedro, Panginoon, kasama ang Villarosa, ang St. Joseph, ang Canlubang, ang Mahada at ang Palo Alto. Patuloy mo pagpalain ang kanilang mga manggagawa. Pastor Raul, Pastor Monsing, Pastor Abel, Pastor Galo, Pastor June, ng kanyang manugang Panginoon. Salamat po sapagkat ginagamit mo daluyan ang pagpapala bawat sa kanila. Sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod, ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Ang aming dalangin, patuloy mong tugunin ang mga pangangailangan ng iglesia at kami rin ay tumugon sa pangangailangan ng komunidad na aming kinabibilangan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagpasalamat at binabalik namin lahat sa iyo. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang malayang pagsamba ang ating maranasan ngayong unang linggo ng Hunyo. Nais ko pong magpasimula sa kwento ng ating Panginoon sa kanyang pagpapakain sa 5,000 mga kalalakihan, bukod pa ang mga bata at ang mga kababaihan. Matatagpuan po doon sa Lucas, Kapitulo 9, talatang 10 hanggang 17. Nang sabi ay ganito, pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Sinundan siya ng mga tao nang malamang ito ay malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng mga taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao at ang mga tao ng 5,050. Pinaupungan nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda, ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nang ipunin, ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 bakol. Sa verse 13 ay ating mapapansin nang sabi ng Panginoon, kayo ang magbibigay ng pagkain sa kanila. Sa umaga pong ito ay ating titingnan ng isang parabola tungkol sa mabuting tao na mabuting makipagkapwa-tao. At alam po natin ang kwento mula sa Lucas, Kapitulo 10, ang talata ay 25 hanggang 37. Pahintulutan niyo po na basahin ko ang ating batayan sa umagang ito mula sa Lucas 25 hanggang 37. Isang dalubhasa sa kautusan ng Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon akong buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan?
Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino po ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataon dumating doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay patuluyan at sinabi, heto, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa iyo sa aking pagbabalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang iyong gawin. Sandali po tayong manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin sa pagbubulay ng iyong mga salita. Pangunahan mo po kami at maging maliwanag ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pribilehyo na kami po ay magkakasamang sumasamba kahit na sa aming mga tahanan dahilan sa aming naranasan sa panahon ito. Salamat din, Panginoon, sapagkat ang salita mo ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Pinagpala mo na ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating talatang pinagbubulayan sa umagang ito, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Yun po ang sinasabi sa talatang 37. Pag binalikan natin yung mga naunang mga talata, makikita po natin na yung bihasa o yung dalubhasa sa mga batas. Ang sabi nga po ng ating salin ay isang abogado, isang iskriba, kinikilalang leader ng mga Hudyo, tagapagpaliwanag ng mga kautusan. Nagtanong sa ating Panginoon at ang kanyang katanungan, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng ating Panginoon, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Ang sagot ng dalubhasa, ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo
ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa verse 28, ang sabi ng Panginoon, tama ang sagot mo, gawin mo yan at mabubuhay ka. Kapag binasa po natin yung Kapitulo 10, mula sa 27 hanggang sa 37, na binasa ko na nga po yung sinasabi na kasagutan noong lalaki, ang ating makikita ay mahalagang mga prinsipyo tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa. Una, kapag kulang sa pag-ibig, totoo po na madaling humusga o maging matuwid sa sarili, kahit ito ay mali. Pangalawang prinsipyo, ang ating kapwa ay sino mang maging anuman ang lahi, paniniwala at antas ng pamumuhay na talagang nangangailangan. Pangatlong prinsipyo, ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagkilos upang katagpuin at tugunin ang pangangailangan ng tao. So, kung papansinin po natin, isang talataan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 37, mga prinsipyo tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa. Na totoo po yun na kapag tayo ay kulang sa pag-ibig, kulang sa pagmamalasakit, agad nating nahuhusgahan ang ating kapwa-tao. Totoo po na nangyayari sa atin na ang ating kapwa parang hindi natin nakikita kahit mayroong pangangailangan. Subalit, kahit sino man sila, anuman ang lahi na kanilang kinabibilangan, anuman ang antas ng kanilang pamumuhay, kilalanin natin sila ay meron ding mga pangangailangan. Magandang pansinin na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagkilos upang katagpuin at tugunin ang pangangailangan ng tao. Hindi sapat yung salitang nakakaawa naman siya. Sana matulungan. Pero kung walang aksyon na ginagawa sa bawat isa sa atin, mula sa atin, para sa kanila, hindi rin ito ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Ang pagmamalasakit sa kapwa-tao ay ipinakita ng isang lalaking hindi kauri noong taong nangangailangan. Mas maraming nag-aaral sa banal na kasulatan ang naniniwala na yung binugbog ng mga tulisan, yung kinuha ang lahat ng kanyang mga ari-arian, ay isang Hudyo. Subalit, mapapansin na yung unang nagdaan, pari, Levita, pawang mga Hudyo. Subalit yung hindi kanilang kalahi, ang siya pang tumulong at nagpakita ng pagmamalasakit. Sa umagang ito, ang ating paksa, ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Sa ating kwento, makikita natin sa kasaysayan ang sitwasyon ng tinatawag na daang Jerusalem papunta ng Jericho. Ang sabi ng mga nag-aaral, ito ang pinakamapanganib na daan papunta sa Jericho. Ang taas nito, sinasabi nila na 2,300 feet above sea level. At kung didiretso ng pababa, yung patarik ang mangyayari, yung pinakabagsak niya, inaabot ito ng 1,300 na pie below sea level.
Sa bawat naglalakbay, kailangan nilang dumaan doon na ang kanilang lalakbayin ay humigit kumulang sa 20 milya. Kung 1.5 ang isang milya, kung kilometro ang pag-uusapan, halos ay 30 kilometrong lakbayin sa isang mapanganib na daan, at marami doon sa mga manglalakbay ay umiiwas dito. Dahil sabi nga, doon sa 20 milya o mga 30 kilometro, ang pagbaba nito ay inaabot ng 3,600 feet. At ito ay makitid na lakbayin, mapanganib, mabato, at yung mga tulisan, yung mga nagnanais gumawa ng masama, nagawa na ang kanilang gustong gawin sa kanilang biktima, hindi pa maaabot ng mga pulis. Sabi ng kasaysayan, sabi sa kwento at doon sa pinaka-history nito, noon daw ika-5 siglo, ayon doon sa kilalang pangalan si Jerome, ito ay tinatawag na the Red or the Bloody Way. Ang dahilan sapagkat karamihan ng kanilang biktima, kung hindi man pinapatay, ay binubugbog hanggang iwanan nila na halos patay na. Noong ika-19 na siglo, ito ay dinadaanan pa rin, pero kinakailangan nilang maglagay ng isang halaga doon sa mga pinuno para sila ay ligtas na makadaan sa kalye o sa dangyoon. At noong mga 1930s, ayon kay H.B. Morton, ito ay kanyang ginagawang babala sa lahat ng mga manglalakbay. Huwag kayong magpapagabi kung kayo ay dadaan sa kalyeng ito. Para bang sa ating panahon, merong curfew. Sa ating panahon, merong oras na dapat tayong sinusunod para hindi tayo mapasama. At dahil sa mga pag-iingat na ito, ang mga manglalakbay, ang mga turista, hanggat maaari ay kanilang iniiwasan ang daang ito dahil mas madaling makalusot sa mga pulis ang mga tulisan na bago sila mahuli, nakarating na sa mga kabundukan. Kaya't nang sabihin ni Jesus ang kwentong ito, ang kanyang sinasabi ay nangyari at nangyayari kahit sa kanyang panahon. Pansinin po natin ang mga tauhan ng banal na kasulatan. Ang sabi roon, dumating ang isang pari, isang puno ng templo, tagapaglingkod sa templo, tagapangasiwa, isang saserdote. Pero nang kanyang makita yung lalaking nakahandusay, siya'y nagmamadaling umalis sapagkat sa kanyang isipan, mayroon pa siyang papel na gagampanan sa loob ng templo o ng simbahan. Kaya't sorry ka na lang kung meron ka mang pangangailangan, hindi ako ang tutugon sa iyo. Ang pangalawa ay isang Levita. At alam natin kapag Levita, ito ay lahi na pinanggagalingan ng mga saserdote, mga tagapaglingkod din sa loob ng templo. Gayunpaman, sa kanilang isipan, nang siya'y mapadaan, nakita ang lalaking nakahandusay na halos patay na, siguro sasabihin natin, ang laman ng kanyang isipan, kailangan munang iligtas ko ang aking sarili. Kailangan munang makaalis ako. Delikado na, baka ako ay madamay pa.
Hindi ko ilalaan ang aking tulong kung manganganib naman ang aking buhay at ang aking kabuhayan. Guro, kung yung saserdote o pare, kung sa ating panahon, inya-apply niya ang social distancing. Ayaw niyang masangkot doon sa naranasan nung tulisan, nung biktima ng tulisan. Gayun din ang Levita. Pero kahit sa katotohanan ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay walang anumang pag-uusap na dapat ginagawa at walang anumang pakikipag-ugnayang nangyayari sa kanila dahil doon sa kanilang magkaibang lahi, dahil sa kanilang kultura. Sa pagkakataong ito, nilampasan man ng mga Hudyo yung kanilang kapwa Hudyo. Nagkaroon man sila ng social distancing doon sa biktima. Hindi po pinansin ng Samaritano yung tinatawag na pag-iwas sa kanyang kapwa-tao. Sa halip, ipinakita niya na siya man ay merong mabuting pakikipagkapwa-tao. Marahil, hindi naman lingid na sa atin ang kwentong ito. Lalo pa nga't pag sinasabi natin na siya yung mabuting Samaritano, na siya lamang doon sa 3 na nagdaan doon sa daang yun, ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao. Mapapansin na sa kanyang sariling pagsisikap, tinulungan sa pamamagitan ng paglapit, sa pamamagitan ng paghuhugas ng sugat, sa pamamagitan ng mga langis, sa atin siguro alcohol o anuman, noon ay alak, na mabuting gamit ng alak, nakakalinis ng sugat. At ito po ang ginawa, siguro sabihin natin, yung first aid, ginampanan ng mabuting Samaritano. Bukod doon, ayon doon sa talata na ating pinagbabatayan, siya ay bumaba doon sa kanyang sinasakyang asno. Pinasakay yung lalaking sugatan. At hindi lamang doon natapos ang kanyang pagtulong. Siya ay inalalayan hanggang sa makarating doon sa bahay tuluyan. Hindi niya iniwan sa maghapon at magdamag na yun. At sa halip, ang sabi niya, doon sa bantay ng tuluyan, sabi niya, alagaan mo ang lalaking ito. At pagbabalik ko, kung kulang pa itong aking ibinigay na perang ito, na 2 pilak nung panahon yun, kung kulang pa, pagbabalik ko, babayaran kong lahat ang kulang para sa kanyang nagastos. Mapapansin na hindi lamang pinagtiwalaan ng bantay ng tuluyan ang mabuting Samaritano, kundi mapapansin din naman na kahit sarili niyang pera ay handa niyang gastusin para lamang maipadama ang kanyang tunay na pagtulong sa lalaking nangangailangan. Ang itinuturo ng mga parabolang ito ay ang mga sumusunod. Una, tulungan ang kapwa kahit tayo pa nga ang magpasan o tayo pa ang mabawasan. Pangalawa, ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat namimili. Pangatlo, maging praktikal ang ating pagtulong. Pang-apat, o sa pangatlo, na siya namang sinabi ng ating Panginoon,
humayo ka at yun din ang gawin mo. Mga kapatid, pag-isipan po natin ang mga katanungan ito. Tayo kaya ay kabilang sa mga taong nakahandang tumulong sa pangangailangan ng ating kapwa? Na hindi lamang sa pagtulong na ipapanalangin sila, kundi gamitin tayo upang makatulong sa mga pangangailangang pinansyal nila o material nilang pangangailangan. Ito ay nagawa natin sa ating kapatid na Rosa. Hindi lamang doon sa pananalangin na siya ay pagalingin sa kanya naging karamdaman. Nagkaroon din tayo ng pagtutulungan para yung mga pambiling gamot ay matugunan. Ang ating po bang basihan ng pagtulong ay nakadepende kung sila'y makapagbabalik ng ating itinulong sa kanila? Siguro po ang kwento na narinig natin at nag-viral, merong isang lolo na ang kanyang trabaho ay magtinda ng mga candy sa Makati. Mula sa Nichols dito sa Pasay, siya ay araw-araw na naglalakad. At sa tuwing siya ay mapapadaan doon sa bilihan ng mga bisikleta, lagi niyang tinatanong yung nagtitinda, baka naman pwede yung bisikleta na kanyang tinuturo ay pwede nang ibenta sa kanya sa halagang 2,000. Ito'y nagpasimula noong magkaroon ng lockdown, kung saan talagang nagkaroon ng problema dahil nawala ng mga sasakyang pampubliko. At dahil nga sa pagkakaroon ng luwag nitong mga bandang huli, mga Mayo 15 marahil o Abril, ay nagkaroon ng kaunting luwag at siya ay patuloy pa rin sa kanyang pagtatrabaho. At sa tuwing siya'y mapapadaan doon sa bilihan ng bisikleta, araw-araw, umaga, pagtitinda niya, pagbalik niya, lagi niyang sinasabi, baka pwedeng bilhin ko ang bisikletang ito sa halagang 2,000. Dahil mga katiwala, dahil mga tindera ang kanyang nakakausap, hindi siya pinahintulutan na maiuwi ang bisikleta sa halagang 2,000. Hanggang isang araw, sa araw-araw niyang ginawa, na laging dumadaan, yung mismong may-ari ng tindahan ng kanyang nakausap. Tang sabi niya, baka pwedeng mabili ko ang bisikletang ito sa halagang 2,000. Ang sabi nung nagtitinda, hindi kakayaning ibenta sa ganyang presyo. Ang sabi nung mga naiiwan sa tindahan, ma'am, yan po ang araw-araw na dumadaan at nagtatanong mula pa noong isang buwan hanggang ngayon, araw-araw, umaga at hapon, sinasabi niya baka pwede niyang bilhin. At kanyang napag-alaman na ikinabubuhay lamang matandang ito ay ang pagtitinda ng candy. Kaya't ang sabi niya, o sige, payag na ako. 2,000. Kinuha niya 2,000. Ibinigay ang bisikleta. Sa'yo na yan. Tiningnan siya noong matandang lalaki. Tang sabi, salamat po. Sandali lo. Ibinalik yung 2,000. Tang sabi niya, sa'yo na yung bisikleta. Sa'yo na yan, 2,000. Halos maiyak-yak pero naroon ang ngiti doon sa lolo. Sapagkat nadaman niya ang pagmamalasakit ng may-ari ng tindahan ng bisikleta na hindi man niya kayang ibalik yung naitulong at hindi man maibabalik yung halaga ng bisikletang iyon. Maluwag sa may-ari
na tulungan ng matanda sapagkat para sa kanya, ito ay nangangailangan at ginawa niya sa ganung kaparaanan. Pangatlo, kung ang pag-ibig ay magiging batayan, ito ay nangangahulugan ng pagkilos upang tugunin ang pangangailangan ng ating kapwa. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili na may kinalaman dito? Kasama ka ba sa ganitong mga damdamin ng pagtulong? Magandang balik-balikan ang kwento tungkol sa mabuting pakikipagkapwa-tao. O sa ibang salita, ang tungkol sa mabuting Samaritano. Hindi pala ang posisyon sa simbahan ang katiyakan na tayo ay mabuting makipagkapwa-tao. Tulad ng pari, saserdote o pastor, tulad ng libita, laiko o predikador. Hindi rin pala ang kalagayan mo sa buhay o pagiging mayaman at may kakayanang tumulong sa kapwa. Tulad ng lalakbay na hindi pumansin sa taong nangangailangan. Kundi ito pala'y mula sa pusong nagmamahal. Marahil, di kayo makikipagtalo sa akin tungkol dito. May pagmamahal sa Diyos. At pag nakita ang pangangailangan ng kapwa, dagliang tutugon kahit ito mula sa kanyang bulsa. Ang sabi ng Panginoon sa aking panimula, mula doon sa pagpapakain sa 5,000 kalalakihan. Sa 9:13, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, ang salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan ay nagtuturo ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Alalahanin natin ang kwento tungkol sa mabuting Samaritano. At katulad ng sinabi natin, Panginoon, humayo kayo at gayon din ang gawin ninyo. God bless you po. Tanggapin po natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Patuloy nating maranasan ang pagliligtas at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Lagi natin taglayin sa ating mga buhay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sundin ang kanyang patnubay ngayon at magpakailanman. Amen at amen.